Ayan, hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na guys, ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po kayo kahit sa mga bansa po kayo nagtatrabaho ay mag-ingat po tayo dahil higit sa lahat po, may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po ang ating mga tita, tito, kuya, ate, mami, daddy, at lolo't lola. Mag-ingat din po sa Pilipinas po dahil ang weather po natin sa Pilipinas ay laging nag-change po, no? Kaya mag-ingat din po tayo. Sa araw na ito, ay ito po ang atin naman, lalong-lalo na sa mga nagmamahal dyan, sa dalawang napakabait, no, na mga charity vlogger, no? Kaya ito po ang ating ngayong reactionan, guys. Pero bago po, guys, tayo mag-reaction, punta tayo sa ating reaction video. Bago po tayo dadako sa ating video clips, ay nais ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. Ganun din po, guys, si Ruel of Malalag and Rochelle Morales Vlog. Supportan po natin ito sila, guys, no, sa kanilang mga video upload. Huwag po tayo mag-skip ng ads dahil sa mga hindi po natin pag-skip ng ads ay malaki po ang ating naiambag sa kanilang mga paglingap sa mga taong nangangailangan. Di po ba? At ganun din po, makisuyo na rin si Ate Yoli's Vlog. As usual na sinasabi natin, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel, Ate Yoli's Vlog. At paklik na rin po, guys, ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. So, let's go! Puntan po natin muna, guys, ang ating video clips na nakuha, guys. At bago tayo magbigay ng ating komento dito sa dalawang nagpakilig na naman muli. So, let's go! Kaya mahal ko sa buhay. Siyempre, una doon ang pamilya ko. Kasi, kaya nagsusumigap ako. Sumigap ako makapagtapos sa pag-aaral. Kasi mahal ko sila. Gusto ko ibalik. Hindi naman siya obliged or hindi naman mandatory na kailangan mong magbigay sa pamilya ko. Pero sa pangalan na respeto, ng utang na loob, yung buhay mo sa kanila. Nag-i-give back ako sa kanila. Siyempre, yung mga nakikilala ko ngayon, sila talaga yung mga... Di ba alam mo yun? Ano kailangan sabihin kasi, ano yun eh, no? Di ba? Tanong ko, ano yun? Ano yun? Ano yung tanong? Sino ang mga taong mahal mo sa buhay? Di ba pamilya? Sino ba? Pamilya. Pwede. Ano siya na natitensa siguro? Ano? Palalim ng palalim eh. Bro, nagpatanong kasi. Sige, okay. So, balik ka na. Sino ang mga taong mahal mo sa buhay? Bukod sa pamilya. Una yung pamilya ko. Pangalawa doon. Nagmamakabisa ko. Sino? Diba? Ano yung mga viewers, supporters. Siyempre. Okay, sige. Okay na yun, pag ang ganun lang. Ikaw naman, sa'yo naman, Rachel. Sino ang mga taong mahal mo sa buhay? Ano po? Pamilya. Pamilya mo? Sa mga taong nasa paligid ko. Sino? Lalo yung nagmamahal sa akin, na bigay advice, at iniisip yung kalagayan. Kalusugan ko din. Yeah. Tama yung sinabi niyo na pamilya. Kasi yung pamilya, kung wala sila, wala din tayo dito. Diba? Tama, dapat mahalin natin ang pamilya, lalo na mga magulang natin. Kasi isa lang magulang natin, di ba? Gaano kahalaga sa'yo? Sa'yo, ano mo na? Bato-bato-big. Bato-bato-big. Ito na, pampitong tanong. Hanggang 8 lang naman to. Ano, kinakabahan ko siya. Gaano kahalaga sa'yo si Ruel? Uy, paganda ng paganda. Pwede secret. Pwedeng secret lang. Kasi kailangan sagutin eh. Sobrang halaga. Sobrang halaga. Paano mo ikukumpara? Anong bagay? Sa pamilya ko po. Wow. Kasi pag pamilya, ibig sabihin, mahal na mahal mo yan. Mahalagang mahalaga sa iyo ang pamilya mo. Ayoko po yung tipo, ayoko po na
Siyempre po, baga may sinusunod tayo sa pamilya natin. Bawal mag-cheat. Bawal mag gawin kasi rules to. Ayoko pong gawin. Ayoko pong magkamali. Saka ayoko pong masira yung tuwala. Okay. Bro, sa'yo, gaano kalaga sa'yo si Rachel? Sobrang malaking halaga talaga. Kasi nga, sa dami-dami ng mga nangyayat ng mga babae. Talagang kay Rachel ako, yung bumanga, yung ibang paghanga talaga. Yung talagang, hindi mo siya hinangaan dahil maganda. Talagang hinangaan ko siya dahil sa kanya panloob na ugali, di ba? Nakikita naman natin yun sa nakakahalubilo niya personally, di ba? Talaga kung ano siya sa vlog or sa mga videos. Ganon din siya natin na totoong nakilala. Kaya talagang halaga. Siyempre, no, kung pinapahalagan ko si Rachel, dapat pahalagan ko din kung anong decision niya. Yes. Kaya supportado ko siya doon. Wow. Thank you, Ito pinakalas. Bato ba itong pick? Last na to. Bato. Pick. Ito na pinakamaganda. Dapat medyo mahabang ano. Paano mo ingatan si Rachel? Paano ko ingatan? Paano mo ingatan? Di ba parang mga bagay na... Di ba? Ano? Para sa akin, mukhang baso. May baso dyan? Yes. Di ba sa mga mall, doon, box slowly or unlimited care. Kasi nga, pag nabasa nila, charge sa'yo. Bukod sa, din, date of expiration din, talagang nawagan ko siya. It looks like a glass, di ba? Kung mabasag yun, hirap na ibalik. Hindi na siya pwede na buuin ulit. Kasi nga may mga batas na. Kaya pinapalagan ko siya na talagang pinaparamdam ko, na talagang totoo ako. Committed ako, faithful ako. Talagang, hindi naman siya true words lang. Gusto ko talagang makifeel niya. Wow, ang sarap sa pag-ramdam na. Parang ako yung kinilig dun na. Ito na, Rachel, last question para sa'yo. Paano mo ingatan si Ruben? Dapat medyo mahababang word. Kasi last night eh. Hindi masigagaya kita. Di ba naman? Cellphone lang dito. Yung tiwala. Yung tiwala. Ayoko mawala yun. Kasi kapag nawala yun, wala na lang. Hindi na may babalik yung dati. Yes. Yun. Yun na yun. So, ayan guys, no, nakita nyo ang ating video clips, no, na sobrang kilig ang bawat nakapanood nito, di po ba? Pero bagong lahat guys, pasensya kayo sa outfit natin ngayon dahil medyo malamig na at si Ate Yoli ay sobrang busy sa araw na ito, no? Kaya wala tayong time, kaya ginawa natin, nagsombrero tayo guys, at para protection na rin sa atin sa lamig po, malamig na po ngayon at nais ko po mo magpahaba na ng buhok, no? Kaya tiis mo ng buhok natin na medyo sige lang, di ba? Importante nakagawa tayo ng reaction, di ba? So, dito nakita nyo guys, nakita natin, no, ang mga question ni Vincent Calyada. Pero bago pong lahat guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Vincent Calyada, nais ko po natin guys sa Vincent, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa kanya, dahil ito po, kung wala po kay Vincent Calyada, ay wala po tayong Rochelle, di po ba? Siya po ang nakascout kay Rochelle. So, dito meron talaga si Vincent hinanda na 8 question para sa kanila. Dahil alam natin guys, nung nakaraan ay nag-question and answer din naman, no, si personal question ni Vincent sa kanilang dalawa. Pero maraming nagre-request na sana may part 2, no? Kaya, at para sa akin, napakaganda po na itong mga question and answer na ganito ay manggaling kay Vincent, no? Dahil syempre, dahil ito po madalang si Vincent talaga ang mag-vlog dito kay Rochelle at kay Ruel. So, dito, no, hindi natin guys na kinuha ang buong sa video clips, hindi natin kinuha ang buong question, no, dahil mapahaba tayo, dahil baka kinuha na natin ang buong
vlog ni Vincent. Kaya panoorin nyo po, puntahan nyo po sa channel ni Vincent Calyada para po mapanood nyo po ang buong question and answer ni Vincent sa kanila, no? Siyempre dito, recap na lang natin ang unang question ni Vincent sa kanila ay, kamusta? Kinukumusta sila, no? Kinukumusta ang araw nila, kamusta ang buhay nila, ang dalawa, si Ruel at si Richelle. Sa pangalawang question, guys, ay sino pinapasalamatan nila, no? Pinapasalamatan nila sa buhay nilang dalawa. Siyempre, nandun, unang-una, nagpapasalamat sila sa Panginoon, sa kanilang pamilya, at doon din, pangatlo ay sa kay Kuya Bal at Kalinga Prab. Kung hindi dahil kay Kuya Bal at Kalinga Prab, ay wala po sila sa Kalingap. At ganon din si Richelle, no? Dinagdag ni Richelle dito ay ang pasasalamat niya dahil ang halos answer ni Richelle, guys, at ni Ruel H. Parillo. Dito dinagdag ni Richelle ang kanyang answer ay si pasalamat siya siyempre sa iyo po, Kuya Vincent, na kung wala po si Kuya Vincent niya ay hindi po siya nakilala sa social media, di po ba? Hindi po siya nakilala ni Kalinga Prab at hindi napabahayan, di po ba? At sa pangatlo, guys, medyo madalian na lang tayo dito. Sa pangatlo, ang question ni Vincent sa kanila, gaano ka-importante sa buhay mo ang pagbablog, di ba? Yun ang tanong ni Vincent sa pangatlong question. Siyempre, yun ang sabi ni Ruel na napaka-importante, yun nga, no, nakagraduate siya na dahil mahal niya ang kanyang magulang at nag-graduate na siya, talagang pinurso niya na makagraduate ng kanyang college. At yun nga, guys, grabe, no, hindi lang basta graduate, summa cum laude si Ruel na nag-graduate, no, bilang Bachelor of Education, di ba? Kaya nandun po ang pasasalamat niya. Yun nga, tama po yung sinabi ni Ruel, no, na hindi naman tayo obligado na balik sa ating magulang, dahil siyempre tayo, guys, na mga magulang is obligasyon po natin na bilang magulang, obligasyon po natin na paaralin natin ang ating mga anak, di po ba? Obligasyon po natin damitan ang ating mga anak dahil tayo ay magulang. Pero yung mga anak po is nasa kanila po. Yun nga sabi ni Ruel, kung meron tayong paggalang o respeto sa ating magulang, syempre bigyan natin ng katumbas ang kanilang ginawang paghihirap sa atin para natin naabot itong ating katayuan, di po ba? So, ganun din po, no, si Richelle, ang tanong niya napaka-importante din sa kanya dahil syempre sa ngayon nga, guys, ay si Richelle, para ang pagbablog, ang kanyang pagbablog ay isang kinukunan ni Richelle din ng source of income, no, dahil syempre alam naman natin sa lahat tayo na si Richelle ay breadwinner sa kanilang magpamilya, no, kaya nagpapasalamat din siya unang-una sa kay Kalinga Prab, Kuya Bal, kay Kuya Vincent niya, dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi ito siya nakilala ng mga tao, hindi niya narating ang gano'n na magkaroon siya ng channel, di po ba? Kaya napakaganda po, guys, dito napakaganda ang mga sagot nilang dalawa. Dito, ang sa pang-apat ay ano ang kinatatakot mo sa buhay mo? Si Richelle na ang tinanong. Dahil, di ba makita nyo dito, guys, may bato-bato pick sila kasi parang naglikramo dito una si Ruel na sa first, second, and third yata siya ang unang laging na sumasagot kay para sabi, bakit ako lagi si Richelle naman? Kaya nagbato-bato pick silang dalawa para sila ay kung sino talaga ang maunang magsumagot. Ang tanong nga dito, no, ano ang kinatatakot mo sa buhay mo, Richelle? At si Richelle, kasi natalo si Richelle ang unang sumagot. Ang kinatatakutan ni Richelle ay yung makagawa siya ng pangako sa tao na hindi niya magawa. Totoo naman po, guys, di ba? Kahit na sino siguro sa atin ay yung hindi maganda yung nangako tayo sa tao tapos hindi man natin magagawa pala. Kaya siguro napakaganda yung huwag po tayong mangako, no? Para hindi po tayo mapapako. Ganun lang. Ganun din si Ruel. Ang kanya ni Ruel ay yung parang takot siya magkamali. Dahil syempre sa pagkakamali mo minsan dahil pinagkakatiwalaan ka like Ruel na asang malam natin sa kay Ruel, maraming mga sponsors, di ba? Maraming nagpapadala ng mga
mga sponsors kay Ruel, kaya yun doon ang ano ni Ruel na natatakot siya na mawala ang tiwala sa kanya ng mga tao. Napakagaling guys ng kanilang dalawang question, ng mga answers nila. Very professional po silang magsagot, dahil tama po, dahil pag nawala po ang tiwala ng mga tao ay hindi po na maibabalik, di po ba? Ayun, dito sa panglima, dito tayo guys. Sa panglima, ano ang ayaw mo na mawala sa buhay mo, di ba? Isa na to si, itong tanong, sino ang ayaw mo mawala sa buhay mo? Dito guys, ang sumagot una ay si Ruel, no? Dahil natalo siya sa bato-bato pick dito. Siyempre, una, ang kinatatakutan niya dito ay ang kanyang pamilya, no? Na mawala. Kahit na sino man sa atin, guys, siyempre, takot tayo, isa sa mga mahal natin sa buhay ay mawala, no? Dahil kung maaari lang, ay wala pong mawala sa ating mahal na buhay. Pero, siyempre, guys, is tao lamang po tayo at meron tayong, hindi natin alam kung hanggang saan tayo, dahil tanging ang Diyos lamang ang nakakalam kung hanggang saan lang tayo dito sa mundong ibabaw, di ba? Kaya yun ang kinatatakutan ni Ruel, at syempre yung mga mahal ko sa buhay at yung mga nakasama ko ngayon at sabay lingon kay Rachel, no? Sabay lingon na ganyan. Isama na to siyempre sa mga mahal ko sa buhay at yung mga nagmamahal sa akin. Tapos sabi ni Ruel, isama na to ay, ganon, may ganon pa no? Si Ruel hindi siya nagsasabi na directly na kay Rachel pangalan, pero sabay talaga siya lingon kay Rachel, no? At si Rachel naman talagang kinikilig sa bawat lingon ni Ruel sa kanya. At dito ganon, syempre ganon din si Rachel, no? Una-una talaga kahit sino sa atin mahal natin sa buhay. At syempre doon the same din kay Rachel ay si Ruel ayaw niya rin mawala sa kanya, no? At dito sa pang-anim guys, ditong pang-anim, sino ang mga tao na mahal mo sa buhay, no? Ito ang sino ang mga tao mahal mo sa buhay? Ito ang sagot nila, syempre ang kanilang unang-una ang kanilang pamilya, at ang pamilya, no, at ang mga taong nagmamahal din sa kanila. Yun nga, sabay si Ruel palaging lingon kay Rachel, isa na ito si ganyan, at ganon din si Rachel, no? The same po kasi guys ang kanilang mga answer, pareho na siyempre una pamilya, at yun nga ay isa sa kanila, no, na sabay sila na ganun ang mga sinasagot, no, na importante sa kanila ang isa't isa. At dito sa pang-pito, gaano kahalaga sa'yo si Ruel? Dito, nga sabi ni Rachel, no, para natatakot ako sa question and answer niyan, dahil syempre nandun na nga na syempre mahalaga kay Ruel, no, ay yung mga taong nagmamahal sa kanya, na yung mga viewers, mga kaibigan niya, yung Darak, di ba, nakasama na dyan, at saka mga talagang nagtitiwala sa kanya, di ba? At ganun din si Rachel, no? At dito sa pang-pito, gaano kahalaga sa'yo si Ruel? Sabi ni Vincent, yung nagsumagot, dahil dito ay natalo si Rachel sa pang-pito naman ulit. Ang siyang sumagot, dahil kaya ang naging question dito directly sa kanya, sinabi niya ni Vincent na gaano kahalaga sa'yo si Ruel? Sabi ni Vincent kay Rachel. Ang sagot ni Rachel ay sobrang halaga, no? Sobrang halaga si Ruel sa kanya. Ayun, syempre mahalaga sa kanya si Ruel, no? Dahil lahat ay doon, parang pasabay sila, si Ruel at si Rachel ay sabay nagiging matatag si Rachel, no? Sa nandun na rin na laging pag-comport ni Ruel sa kanya, sa mga basher na kanyang natatanggap, na anytime na mayroon mang siyang ma-feel down man siya, no, nararamdaman niya na down na siya sa mga basher, nandiyan palagi si Ruel na nagko-comport sa kanya, di ba? At dito naman syempre si Ruel, ang sagot ni Ruel naman dito na no, dahil dito talaga guys, kilig moment nilang dalawa, no? Sobrang kilig dito si Rachel, dahil ang sagot nga ni Ruel dito is ikaw naman Ruel, sabi ni Vincent, sobrang mahalaga. So, hindi lang mahalaga, kundi ang sabi ni Ruel ay sobrang mahalaga sa akin. Ganon guys, sobrang mahalaga si Rachel kay Ruel, dahil yun nga ang sabi ni Ruel, marami na siyang nakilala ng mga babae at namimit na babae, pero iba ang kanyang nakikita niya kay Rachel ay
ang paghanga kay Rochelle sa kanya ay nakita naman natin yun guys, no, sa first meet nila sa Kalingap Serye. Nakita na natin ang kanilang mga reaction ni Ruel at ni Rochelle, no. Doon pa lang ay talagang nakitaan na sila ng kanilang mga reaction sa isa't isa, kaya dito talagang pinapatunay lang at dito nakakatawa dahil lalo silang tumibay yung dalawa sa kabila ng mga maraming kaliwat kanan na pambabas sa kanila, di po ba? At dito sa number 8 ay ang tanong, paano mo ingatan si Rochelle? Sabi ni Vincent, dahil si Ruel itong sumagot guys, no, dahil syempre ay dito pala sa number 7 sumagot dito si Rochelle na, di ba, mahalaga. Hinambing ni Rochelle si Ruel dito na parang so mahalaga siya kay Ruel. So dito na ano na ako, sobra na ako na ano dito sa dalawa na to. Ito naman dito sa number 8 na tayo guys. Dito sa number 8, paano mo ingatan si Rochelle? No, yun ang tanong ni Vincent. Paano mo ingatan si Rochelle? Sabi ni Vincent kay Ruel. Sabi ni Ruel, hinambing niya sa baso. Sabi niya, may baso ba dyan? Kagaya ng baso, kagaya sa mga mall na pagpumunta kami, nakikita ka mga baso, nakalagay doon, handle with care. Ganun, no? Sa kailangan pakaingatan niya na hindi daw mabasag. Hindi mabasag dahil syempre handle with care nga, at syempre at pinaparamdam ko na totoo ako. Sabi niya, totoo ako, importante mapifeel niya ako, yun, di ba? Yun nga sabi ni Ruel ay hinambing niya ito sa isang baso. Hinambing niya sa isang baso na kailangan meron kang, yun pa inano niya na pag nasa mall ka nga, pag pumunta ka sa mall is mga nakalagay doon sa mga glass, no, ng mga tinda, mga baso ay na handle with care, diba? Kasi sabi niya pag nabasag ay mawawala yung tiwala. Parang nandun guys yung bang mawawala ang tiwala ng pamilya ni Rochelle sa kanya, ni Tatay Raysan, di ba? Yun ang gustong parating dito ni Ruel. At saka syempre sabi niya, pinaparamdam ko sa kanya na totoo ako, importante na mafe-feel niya na totoo ako at faithful ako, gano'n, di ba? Kaya andun yung ni Ruel na sabi nga ni Vincent, no, wow, kilig moment naman. At nakita natin dito guys, ang mukha ni Rochelle, talaga si Rochelle is kilig na kilig talaga dito dahil sa mga binitawan na kahit na sino man, di po ba? Alam natin, mahal natin yung isang tao at makikita mo at maririnig mo mismo sa kanyang bibig ang mga sinasabi kung paano kanya i-care, di po ba? Kahit na sino man siguro talaga guys, ay talagang kikiligin, di po ba? Talagang dito nakakaano silang dalawa, no? Dahil mapahanga ka sa kanilang dalawa dahil sa lalong tumagal silang dalawa ay lalo silang naging matibay sa kaliwat kanan ng mga pambabatikos, pambabas na walang katuturan, pero nandyan pa rin guys sila ay lumalaban at pinapakita nila na wala silang ginagawang masama, di po ba? At syempre si Rochelle ang kanyang sinisimbolo niya ang kanyang pagtingin kay Ruel, dahil yun nga, paano mo ingatan si Ruel, yun dun. So nandun lang din, parang vice versa ang kanilang question. Yun nga sabi niya is parang ang tiwala, sabi niya, ang tiwala ko sa iyo hanggang na hindi mawawala, 'di ba? At saka gusto niya ipag-ingatan na parang pamilya niya, no? Inihambing niya na parang pamilya niya, gaano kahalaga sa kanya is parang pamilya. Yun, syempre sinabi nga ni Vincent na pamilya, syempre yung pamilya is ano yun, sobrang mahal mo yun, dahil pamilya mahal mo talaga yun. Kaya ganun nga, no, ang ano ni Rochelle na talagang nakita natin guys na silang dalawa ay totoo sa isa't isa. So sana dito yung mga tao, kung ayaw nyo sa kanila, wag na po tayo mambas dahil sila po ay totoo po silang dalawa. At nandito nga, nagkataon lang, nandito sila pareho na ngayon sa social media, pareho na silang vlogger. Kaya siguro respetuhin natin dito guys ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang mga action, dahil wag natin tingnan na si Rochelle is wala pa sa edad, si Rochelle is wala pang 18 years old.
Pero, nandun na nga guys, dito sa question and answer nilang dalawa kay Vincent Calyada, nandun yung sinasabi ni Rachel na ayokong gagawin yung binabawal sa amin. Ayokong masira ang tiwala sa akin ng pamilya ko. Di po ba? Kaya sana ay maintindihan po natin ito sila. Lalo na lang natin mahalin. Wag natin tingnan sila sa mga negative way, no? Dahil silang dalawa ay grabe ang kanila. Kikita natin ang kanilang ginagawa sa araw-araw na pagbablog, ang pagcha-charity, ang mga feeding program na kanilang ginagawa, no? Although, sabihin man natin na hindi galing sa kanila ang perang pinagcha-charity dahil galing sa mga sponsor. Pero guys, yung pagod at hirap po nila mamili at mag-repack ay hindi po mababayaran. No? At kagaya niyan, si Rachel isang estudyante pa lamang si Rachel, pero nandun, nagbablog na siya, nagagampanan niya pa rin ang kanyang pagbablog, no? Na kahit sa kabila ng kanyang kapaguran sa school, pero nandun pa rin siya. Kung alam niyo lang, nakita natin dito guys, no, na may nakita ako na grabe yung na hanggang alauna ng gabi ay nag-aaral siya, di ba? Kaya suportahan na lang po natin dahil wala naman pong mawawala sa atin. Una-una ay pagpasalamat natin, may kagaya po nilang dalawa. Number 1, ito po talaga masabi ko, si Rachel at si Roel, napakaganda example po sa mga kabataan, no, na lalong-lalo na si Rachel na sa kanyang pagiging estudyante ay nagawa niya na rin tumulong sa kapwa. Di po ba? So dito guys, medyo napahaba tayo ng ating reaction video. Thank you so much and God bless everyone. At mag-ingat po kayo, saan man po kayong dako ng mundo, mag-ingat po kayo palagi at lalong-lalo na po ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po kayo sa mga inyong mga trabaho at pakatandaan niyo po palagi anuman ang problema na dumarating sa atin ay always lang po tayo prayer. No, pray lang po tayo dahil nakikinig lang po sa atin ng ating mga Panginoon Diyos. So, thank you so much and God bless everyone. Bye!